O para sa pagkain at para sa kusuotan, para sa panlasa at para sa pangamoy upang palakasin ang katawan at pasiglayin ang kaluluwa. Pansunod. Ito sa mga makatarungang gumawa ng kabutihan sa araw ng Sabat sa Lucas. Mababasa natin yan. Yung mga halimbawa ng ginawa ni Jesus Christ sa araw ng Sabat, di ba? Kaya sabi niya sa atin, come unto me, sa Matthew chapter 11, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Tagalog, sayin natin. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapangahingain. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mangaral kayo sa akin. Mag-aral, ano? Learn of me. Yan. Yan sa English yung aral yan eh. Mag-aral kayo sa akin. Mag-aral. Aralin ako. Learn of me. Matuto sa akin. Dapat ganun. Ito sa English, di ba? Learn sa verse 29. Take my yoke upon you and learn of me. Pag-aralan ninyo ako, yun. Dapat ganun. Kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingaan ng inyong mga kaluluwa. Kita mo? Pagkat malambot ang aking pamatok, magaan ang aking pasanin. Kung ang pamatok na binigay niya sa panahon ni Moises, maraming mga bawal. Sabi na, bawal lumakad, bawal sindi ng apoy, bawal, dami-daming apoy, bawal din kumain ito, bawal gumalaw niyan. Maraming mga pamatok noon, mabigat. Ngayon, ang kapanghingaan, yung rest, yung Sabat na ibinibigay ni Jesus Christ, ay magaan, lambot, saka yun. Masusupungan ninyo ang kapahingan. So, si Jesus Christ nga yung Sabat. Pag pumantok ka kay Jesus Christ, siya na yung Sabat. Sabihin, sa kanya ibibigyan ka ng rest. Yan. So, hindi na katulad noon na kailangan Sabado, ka. Kasi wala na yun. Sabat ni Jesus Christ. Yang Sabat. Kaya ang gagawin lang natin, pumarito sa kay Jesus Christ. Pumarito. Kasi sabi niya, yung mga batas na yan ay shadow. Yan ay anino lamang. Ang realidad talaga ay si Kristo. Yan. Okay? So, nakita natin na yung Sabat talagang mahalaga. Kahit sa panahon noon at sa panahon natin ngayon. Ang kaibahan lang, ngayon, si Jesus Christ yung masusunod. Siya na kasi ang nagbigay ng batas. At tinapos niya na yun eh. Naipako niya na yun sa krus. Yung gawain noon, yung kabanal-banalan noon na nakatago. Ang pinunong pari lang ang pwedeng pumasok doon sa isang taon, ayun ay nakita na ng publiko. Patunay lang na tapos na yun. Yung mga alituntunin na yun ay binigay. Kaya yung kautusan ngayon ng Diyos ni Jesucristo binigay sa atin, dalawa na lang. Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Ng iyong puso, ng iyong kaluluwa, ng iyong buong lakas. Yan. Kasi pag mahal mo talaga ang Diyos, susundin mo siya. Hindi ka gagawa ng mga larawan o ano namang bagay na katulad doon sa 10 utos. Doon kasi nakaditalita, ito. Ngayon hindi na eh. Sabi ni Jesus Christ, mahalin mo yan. Sa puso mo na, Pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. So, kasama na rin doon yung 10 utos. Nandoon na yun, napaloob na rin yun. 10 lang yun. Ngayon, ang dami-dami ng utos ngayon. Pabautismo ka, magsisi, sabi niya, magsimba ka linggo-linggo. Utos na rin yun. Mahalin mo ang kapwa. Yan na pangalawang utos. Marami na. Kaya in closing, gusto kong buksan ito yung ito sa Hebrew. Hebrew 5 verse 8 sa Bible, ito I2. Hebrew 5. Yan, basa natin yan. Babasahin ko yung 8 at saka 9. Yan.
Ayun, ayan. Although he was a son, Hebrew chapter 8 verse 9, o chapter 5 verse 8 and 9. Although he was a son, he learned obedience through what he suffered. And being made perfect, he became the source of eternal salvation to all who obey him. Ay, pagkatranin nila. Tingnan natin sa, tingnan natin sa Tagalog. Tagalog na lang tayo. Two, 5, Tagalog. Para natin. Okay. Magandang balita, Biblia. Babang ito na lang. Diba? Salin. Oh, may English, may Hebrew. 5 verse 8, 9. Hindi natin itong dalawa. Hebrew. May English. 8, 9. Kahit nasa 8. Kahit, ayan. Ito nasa 8, ano? Hebrew chapter 5 verse 8 at saka 9. Kahit na siya ay anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang siya ay maging ganap, yan. At nang siya ay maging ganap, siya ang naging sanhi upang makamit ng walang hanggan ang kaligtasan ng lahat ng mga masunurin sa kanya. Yun, di ba? Bagamat siya anak daw, siya natutong sumunod kanyang ama. At nung siya naging ganap, naging perfect, ibig sabihin, pagkatapos niya siya na-resurrect na, umupo na siya sa kanang kamay ng kanyang ama, siya na yung naging utor, siya ang may akda. Ang salita yan talaga ay utor, may akda . Naging sanhi. Siya may akda ng walang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Yan, tinan natin sa English. 8:9, yan. Being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. Kita mo yan? Nung siya naging perfecto na, naging utor siya o siya nang may akda ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng sumusunod sa kanya. Si Jesucristo na yung ating susundin, hindi na yung si Moises. Wala na yun. Tapos na yun. Magamat nandyan naman, nakasulat, pinag-aralan natin. Ang purpose nun, para dalhin nga tayo kay Jesucristo. It's just a school buster to bring us to Christ. Kasi noon, kailangan natin mga ganito. No? So, salamat sa inyong pakikinig. Sana'y nakabahagi ko ng kunti kung ano man ang inyong opinion. Edi, nyo na lang. Comment sa baba. Good afternoon and God bless everyone.